Sabi ko kanina, every promise has been fulfilled, not one has failed. Every promise has been fulfilled, not one has failed. Sabi ko kanina, if you know how to count them, then you know how to account for them. Joshua was not telling them of some. Joshua was reminding them of the full fulfillment of the promises God has made to them. So, ewan po sa bawat sa atin, paano tayo nag-a-account sa mga pangako ng Diyos. Kung may listahan na tayo ng mga pagpapala ng Diyos. Kung wala, siguro po napakagandang magpasimula. Maglagay tayo ng listahan ng mga pagpapala ng Diyos sa atin. Saan mga bagay na tayo pinagpala. Kung minsan kayo nagkasakit, tapos pinagaling kayo. Kung minsan kayo nangailangan, tapos binigay ng Panginoon. Yung mga pagpapala na kukuha nyo, in any ways, material and physical and financial, dapat po nilis na natin and we are able to accomplish it. Joshua can boldly say, not one has failed. This was as far as he was concerned with you. Kasi tinurn over ng Diyos mula kay Moses patungo sa kanyang leadership. From him, sinabi sa kanya ng Diyos lahat ng gagawin sa kanya. Tapos, sinabi ng Diyos lahat ng instructions. After a while, umamatay si Joshua, sabi niya, kayo ang saksi. Lahat ng pinangako. Diba napakasarap ng mga kapatid? Kumbaga, although yan pwedeng sabihin yun sa ating midweek service, kasi may gagawin pa. Pero so far tayo concerned, lahat ng alam ko na hinihingin ko sa Diyos, marami doon, isa-isa na nagkakaroon ng kanya. You could simply boldly account for it. You can always testify, sabi ni Joshua, not some, not majority of it. It was not the same, but sabi ni Joshua, all of them, not one has failed. So, kapatid, kung ito yung Diyos na pinag-uusapan natin, sa kabila na naturuan nawawala o hindi ang kaligtasan, hindi ka naalis. Napaka-tapat ng Diyos. Isa po, sa gusto-gustong katapatan ng Diyos is found in Joshua 24, plus in verse 29, I guess. Joshua 24, Joshua 24, verse 31 and 32. Joshua 24, 31 and 32. Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and all the elders who outdid him, and who had experienced everything that the Lord had done for Israel. And Joseph's bones, which Israelites had brought out from Egypt, were buried at Shechem in the top of the land that Jacob bought for 100 pieces of silver from the sons of Hamor, the father of Shechem. This became the inheritance of Joseph's descendants. So, nung makapasok po sa Elita, sa lupag ng ako, pagkatapos si Joshua ay namatay, isa sa mga pangalan ng ginawa, ibinibig nila yung buto ni Joseph. Yung buto ni Joseph, bago siya namatay, ang sabi niya sa kanyang mga kapatid, mauna ako sa lahat ng pupuntahan ng tao. Mangako kayo sa akin. Sinabi ng Diyos, pagkaraan ng 400 taon, iaalis kayo dito. Ipangako niyo sa akin, yung buto ko, hindi niyo ibibigay sa lugar niyo. Dadalhin sa Diyos. So, nangako ko yung mga tao. And after a while, 40 years doon sa ilang umiikot-ikot yung mga Israelita, dalawang arko yung dala nila, dalawang boxes. One yung Ark of the Covenant, the other box contained the bones of Joseph. For 40 years, we were able to carry that. Kaya nung pagdating sa lumang pangako, yung hiniling ni Joseph bago siya namatay at nakamatayan niya na. Okay? Natupad pa rin. Ganun po ang Panginoon. Patay na yung pinangakuhan, yung pangako, buhay na rin sa bawat. That's how faithful your God is. How could you be able to live? Paano ba natin iiwanan yung Diyos na pinag-uusapan ko? Okay. Pangalawa po, pagpapatibay ng Diyos sa kanyang tipan. One of the very good names of God is that He is the God of the covenant.
Sabi ko kanina, hindi lang siya mabait. Ang Diyos ay mabuti. Being a God of the covenant, sabi, di ba before, sabi natin, kapag gagamitin natin ay ang mga mata lang natin na physical, ang isang tao ay nakakaawa pag mukha nakakaawa. Pero pag magaganda yung itsura, pag magaganda tignan, hindi nakakaawa yun. Diba? Halimbawa, ang nakilaking tao na kumakatok dun sa sasakyan mo sa EDSA. Nakilaking tao, taba-taba, kumakatok sa'yo, nanginigil sa'yo, di ba? Hindi mo siya bibigyan. Kumbaga, nakakotent tayo. Kumbaga, nakakotent tayo, kumakatok sa'yo. Ano, bigay o hold out. Diba? So, pag mukha nakakaawa, pero pag hindi po. Ang Diyos hindi. Kahit maganda akong tignan, pag yung puso mo, alam na Diyos kung kakakabagan ka niya. Kung talaga nakakaawa ka, it is more than the physical outlook. It is what is placed. So, God being the God of the covenant is not only kind for that matter, not only the spirit, but in the context. He is not only kind, but it is bukas. Mapabuting Diyos, hindi naman po siya mapatid. So, pangalawa, kapag patibay ng Diyos, ay nagtipan. Sabi natin kanina, katapatan na unawaan kasi pabor sa atin. Diba? Kumbaga lahat ng pangako, tinutupad niya. Ayun po, sabi niya, sabi ni Joshua sa kanila, verse 15, but just as every good promise of the Lord your God has come true, so the Lord will bring on you all the evil He has threatened until He has destroyed you from this good land He has given you. Kung paano tinupad ng Diyos ang lahat ng mabuting pangako na binigay na sa inyo. Sabi ni Joshua, tinitiyak ko sa inyo, lahat ng sumpa na binitawan ng Diyos sa inyong pagsuway, verse 16, ay ibibigay din sa inyo kapag hindi kayo sumunod. So, siya po ay Diyos ng covenant. Ayun sa 2 Timothy 2:13 na dati natin pinukot lagi, sabi natin, kapag siya ay tapat, kapag ako ay tapat, siya ay tapat. Pag hindi na ako tapat, ang Diyos ay tapat pa rin. So parang pabura-pabura sa atin. Isipin mo, pag tapat ka, pabura ka ng Diyos. Pag nagdoloko ka na, pabura ka ng Diyos, so kaya tapat pa rin siya. Kaya minsan, hindi tayo nakakabantay sa ating mga ginagawa. Dahil anyway, ang Diyos naman, laging pabura sa atin. Pero pag tingnan ko namin ang 2 Timothy 2:7, nakakatakot. So, kasi sabi gano'n, ang context niya, yung Deuteronomy 28, at saka ito. Yung 2 Timothy 2:13, at saka itong Joshua, magpinsan, kumbaga, magkapareho. Sumunod ka, ito yung bibigay sa'yo. Pag sumuway ka, ito yung bibigay sa'yo. Pag sumunod ka, lahat ng pinangako na natupad na, may mga pinangako pa tutuparin tayo niya. Kasi ang basis ko, kung tinupad lahat ng pinangako, tutuparin lahat ng papangako pa. Kaya, ang kapal nun, pag sumuway ka, lahat ng mga nakalista ng pagdudusahan mo, sabi ni Joshua, sinasabi sa inyo, mangyayari. Yung kay paano naman kayo, ito naman yung 28 naman yun, 1-14, sabi nga nun, pag sumunod ka sa Diyos, ibibigay sa'yo yung 1-14. Pag sumuway ka sa Diyos, ibibigay sa'yo yung 15-65. Yun yung design. Okay? So pag sumunod, pag tapat ako sa Diyos, magpapalain na ako 1-14. Pag hindi ako tapat sa Kanya, at sumamba ako sa ibang Diyos, o ginanap ko yung ibang Diyos, ibibigay sa akin yung 15-65. Lahat naman ang sumpa. Kung naintindihan natin yun, naunawaan pa rin natin yung katapatan ng Diyos. Sa ating relasyon sa Diyos, hindi tayo magtatapat. Sabihin mo nga sa atin mo, huwag kang magtatampo sa Kanya. Hindi yung lahat. Siguro wala dito sa Kilito, wala sa Jaya. Pero may mga tao na pag nasagad na, grabe na po, parang may patago. Kaya parang pag nagtampo sa Diyos, sobra siya. Parang may utang na loob sa Kanya ang Diyos pagka nag-account siya ng mga bagay na nangyayari sa buhay. Dito po, sabi nila, kung naunawaan natin kung sino ang Diyos, hindi natin siya pagdududahan, hindi natin siya pagtatakahan at hindi